Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti ay gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng Diyos sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya.
saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang tema po o paksa na iminumungkahi ng ating mga pagbasa para sa araw na ito ay may kaugnayan sa kamatayan at sa pagpatay. Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, tinatanong tayo, kailan ba namamatay ang tao? At sigurado ako, ang agad-agad nating isasagot ay kapag tumigil na ang ating paghinga, kapag tumigil na ang tibok ng ating mga puso. Totoo po yun. Yun ay kamatayan at yun ay nakakalungkot at nakakatakot. Ngunit ang higit na nakalulungkot at higit na nakakatakot ay ang kamatayang walang hanggan. Ang kamatayan sa kabilang buhay. Sapagkat ang kamatayan ngayon, ito po ay pagtawid lang mula sa mundong ito patungo sa kabila. Ito'y pagsilang tungo sa kabilang buhay. Ang mas mahalagang tanong, sa kabilang buhay, tayo ba ay buhay o tayo ba ay patay? Tayo'y buhay sa kabilang buhay kung tayo ay iiral sa presensya at grasya ng ating Panginoon. Yon ang kapayapaan, kaligayahan na walang katapusan. Ngunit tayo'y patay sa kabilang buhay kung tayo ay wala sa presensya at grasya ng ating Panginoong Diyos, dala ng mga kasalanan at kasamaan na hindi pinagsisihan, kaya hindi pinatawad. At yun ang talagang nakakatakot at nakakalungkot, sapagkat ang ibig sabihin noon ay dusa, pagtitiis, kalungkutan na hindi matatapos. Kaya't ang paanyaya po sa atin ni Propeta Ezekiel ay ito: tumalikod tayo sa ating mga kasamaan at sa ating mga kasalanan. Sumunod na tayo sa ating Panginoon, magsisi at magbagong buhay. Kung tayo namumuhay sa kasamaan, maging matuwid. At kung tayo naman ay nasa kabutihan na, manatili po tayo sa ating katinuan. Sa ating namang ebanghelyo mula kay San Mateo, ang tanong ay, kailan ba tayo pumapatay? Siyempre, ayaw naman nating isipin na yun ay ating gagawin at ayaw natin niyang hangarin. Pero pag-usapan na natin na tayo pumapatay, alam naman natin kapag sa ating mga kilos, katulad ng pagsaksak, pagbaril, pagsakal, paglason, o iba pang mga mararahas na pamamaraan, ang buhay ng ating kapwa ay tumitigil at natatapos. Ngunit ano ang turo sa Ebanghelyo ni San Mateo na ating napakinggan? Alam niyo po, ang sabi niya, mga kapatid, tayo po ay pumapatay na kapag tayo ay nabubuhay sa galit, sa puot, sa hinanakit sa ating kapwa. Tayo po'y pumapatay na kapag sila, ang ating kapwa, ay hindi natin pinapatawad. Ayaw nating makipagkasundo. Sila'y ating isinusumpa at sila ay ating pinaglalaho. Hindi literally o pisikal sa mundong ito, kundi sa ating isip, sa ating kamalayan, sa ating puso.
espiritu, diwa sa ating pagkatao at sa ating mundo. Sapagkat alam ninyo, posible na ang ating kapwa ay buhay at humihinga, gumagalaw, naglalakad, kumikilos. Pero para sa atin na hindi natin sila pinapatawad, para sa atin na ang nagahari ay galit at puot para sa kanila, pwede natin silang patayin sa ating mundo, sa ating buhay at sa ating pagkatao. Kaya ano ang paanyaya ng ating ebanghelyo? Kapag daw po tayo ay mag-aalay sa ating Panginoon, bago tayo maghandog, makipagkasundo muna tayo sa mga tao na ating kagalit. Magpatawad muna tayo o humingi ng tawad sa mga tao na hindi natin kasundo, ng mga ugnayan ay sira o wasak. Sapagkat wala nga tayong pinapatay na pisikal, ngunit sa ating puso, pumapatay na rin tayo. E paano naman tayo makapaghahandog ng kalugod-lugod na alay sa Diyos kung tayo ay mga mamamatay tao? Inaanyayahan po tayo ng ating mga pagbasa sa araw na ito kung paanong tayo po'y inaanyayahan ng panahon ng Kwaresma. Buhay, hindi kamatayan. Buhay ang ating hahangarin at itataguyod. Sapagkat ang biyaya ng Kwaresma ay buhay para sa bawat isa, hindi kamatayan. Sa totoo lang, ang paanyaya ng Kwaresma ay tanggapin natin ang buhay na nagtatagumpay sa kamatayan. Ang buhay na nakamit ni Jesus para sa ating lahat nung siya'y mamatay sa krus at magtagumpay dito. Kaya naman pagsikapan po natin sa tulong at sa awa ng Diyos. Tayo po'y mabuhay. Mabuhay dito sa mundo at mas mahalaga, mabuhay sa kabila. Mabuhay ng walang katapusan. At ang ating kapwa, buhayin o panatilihing buhay sa mundong ito at sa mundo ng ating mga ugnayan at sa mundo ng ating mga pagkatao. Tayo po'y isinusugo ng Diyos maging kasangkapan ng buhay ng lahat ng tao. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.